What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Gave it my best, but I don't need one more try. Cause, baby, I'm all out of hope. Could I find it when I go? Think we're only here to stay alive now. Funny, we ran out of kicks. Now you only make me sick. Think we're only here to stay alive now. Cause I know what a waste, what a crime, what a fucked up time, and I should go. So I take what I can and I toss it in the car. Drive away down the highway, I can't stay. Cause I know that all I know, it's time to go. Hello guys! Good morning! Good morning sa ating lahat, mga shalak! Isang nakakalokang morning na naman. Shalak, 4 days off ulit tayo. Supposedly ay, ako kahapon, duty ako kahapon, 1 day duty. Kaso nag-call off ako kasi alam nyo na, feel ko lang, shalak. Hindi naman. Alam nyo guys, pag feeling nyo kailangan yung mag-call off kayo. Or kung masama yung pakiramdam nyo, mag-call off kayo. Lalo na kung meron pa kayong mga natitirang mga PTO, go for call off. Huwag tiisin ng sarili, huwag pumasok ng masakit yung ulo, o kaya sobrang sama ng pakiramdam ninyo. Why? Because mapapahamak lang kayo, lalo na kapag nagtatrabaho kayo sa bedside or kaya sa mga critical care areas. Naku, Diyos ko Lord, delikado ang license ninyo. And at the same time, alagaan nyo rin yung sarili ninyo. Shalak! Ayan. Lagay natin dito yung ating camera. Ayan. Ilang araw na rin ako hindi, siguro kaya medyo sumama yung pakiramdam ko is because hindi na ako nakakapag-workout. 3 days na ako hindi nakapag-workout, guys. Kailangan nang i-workout itong mga muscles. Charis. Diba? Itong suot ko pala ngayon, pakita natin yung suot natin. Ayan, itong suot ko guys, mag-outfit check muna tayo. Ayan, naka-white, full white ako in the morning, mga shalak. Itong yung pantaas ko is galing to sa nabili ko to sa Thailand, and then yung pambaba, nabili ko din sa Thailand. Ano ka Thailand? Thailand outfit. Pang Thailand yung yung outfit ko for today. Nabili ko lang siya murang-mura guys, as in. Itong whole outfit ko na to, less than $4 or $5 lang. Kung susumahin mo siguro, lahat na. O diba? Kaysa bumili ka dito, Diyos ko Lord, kamahal ng mga damit dito. Ayan, magpasalamat muna tayo guys pasalamat muna ako sa mga nagko-comment at patuloy na parang, meron pang nag-comment doon na parang, parang na-addict na ako sa'yo, parang abangers daw siya palagi sa mga vlog ko. Thank you so much po, ma'am. Abangers. Naku, Diyos ko Lord. Hindi ko na alam kung anong mangyayari sa'yo kapag huminto na naman ako ng 2 buwan. Kasi sometimes, merong times ata yon na dinatnan ako ng katamaran, tapos dinatnan din ako ng medyo onti-onting problema. Tapos parang nawawalan na ako ng gana na mag-YouTube kasi nga wala. Hindi ko na alam yung purpose ko at that time. So parang nag-iisip-isip talaga ako kung ipagpapatuloy ko pa yung pag-YouTube ko at that time. Parang sabi ko, parang nawawalan na ako ng purpose and charis. Ano ka, beauty queen? Beauty with a purpose. Shalak. Ayun. Wag naman kayong ma-addict ng sobra sa akin. Manood din kayo ng mga iba nating mga vlogger, guys. 'Di ba? Panoorin din sa baka ma-addict na kayo, Diyos ko Lord. Itong camera na to. Bakit ba nag-aano yung camera na to, Diyos ko Lord? Ayan, naayos na. Naggaganyan kasi, i-comment down nyo nga sa mga lahat ng gumagamit ng mga DJI kung bakit naka-ano pa rin siya, naka-landscape pa rin siya, pero na ano siya, i-ano ko sa inyo mamaya,
screenshot or ilagay ko sa screen. Nagaganyan siya, pag ganyan, ewan ko ba kung anong nangyayari. Ayan, wag po ako lang yung kaadikan niyo, Diyos ko Lord, madaming mga vlogger dito. Para pag huminto ako, medyo hindi niya ako mapapansin. At hindi kayo magpe-PM sa akin ng, nung huminto ako ng 2 buwan, hindi ko na lang pinapansin na puno yung message request ko kasi hindi siya napupunta sa kapag nag-PM kayo, Masarik, ganyan, kapag wala tayong mutual friend or hindi tayo friend, napupunta lang siya sa message request. So pagkakita ko ng message request siguro after mga 2 months yon, 2 months or 3 months akong huminto, ayun, punong-puno, Diyos ko Lord. Manood din kayo ng ibang mga vlogger natin dito sa Amerika. Madami tayong mga vlogger na umuusbong na mga vlogger dito sa Amerika. Hindi ko alam kung saang sa mga loyal subscriber ko. Please mag-subscribe kayo sa ibang mga nurse vlogger. Diyos ko Lord. Katulad ni na Omar. Ayan, si Omar, parati ko yung pinanonood. As in, nanonood ako parati. Pero ngayon parang busy daw siya at hindi siya nakakapag-upload. Pero hopefully makakapag-upload siya in the near future or in the coming days. Si Omar ay nasa Connecticut ata. Connecticut ba? Parang Connecticut ata yun. Basta. Yun na yun. Tapos okay lang naman siguro nabanggitin ko, no? Sina Andrea Jedge sa Chicago. Tapos yung friend ko dito meron dito sa Ohio. Tapos yung friend ko rin na nasa Texas, sa Houston, Texas. Meron din siyang vlogging channel. Please support him. Tapos nag-endorse. Diyos ko Lord, para hindi kayo maumay sa akin kasi ako na lang parating pinanonood ninyo. Shalak, may iba talaga parang yung minsan na hindi ako nag-upload for siguro mga 7 days lang yun. Diyos ko Lord, hindi marami yung aking mga subscriber. Actually, nasa 3,000 plus lang yung subscriber ko. Pero, may mga loyal, ewan ko nga ba kung ano tinatawag yun. Siguro mga Shalak overload, mga siguro sa mga 200, 300 na mga tao na Shalak overload na parating nanonood ng mga videos ko. Kaya ako minsan yung mga average views ko is nasa 700 to 800 or 1,000 lamang. Kasi meron doon, tinitingnan ko kasi guys yung analytics. Nakikita ko sa analytics kung sino yung parating nanonood ng aking videos. And siguro mga 47% ganyan, nakikita ko sa analytics, mga 47% to 50% ay mga subscriber ko. So it means, kunyari kung naka 1,000 views ako, so 500 noon is yung mga loyal subscriber ko parati. At nakikita ko yung metrics na yun sa YouTube. Ayun, thank you so much sa parating yung pagiging addict sa akin. Pero I would suggest na manood din kayo ng ibang mga vlog, okay? Lalo na yung Charis. Meron nga akong pinapanood ngayon na isa pang vlog na vlogger. Dito lang yun sa may East Coast, sa may Charis, wag ko lang natin pangalanan. Basta nakasalamin. Na nakasalamin dito sa may East Coast, may asawa na yun, baka sabutin ko ng asawa. Diyos ko Lord, ewan ko, basta for me parang medyo medyo pogi-pogi. Charis! Patayin na ako. Ay, fuck. Buljakan ako noon. Wag na nating banggitin at nakakahiya naman. Diyos ko Lord. Sa nagtanong pala, kung minsan hindi ko na nababasa yung mga comments ninyo guys, inaalala ko lang kung sino yung mga nagtanong sa comment section. Sa nagtanong pala kung meron akong jowa, wala pa akong jowa. Wala, hindi gustuhin si Nurse Can. Wala masyadong nagkaka-interest. Walang hindi ligawin. Ayun.
Thank you so much pala kay Andrea and Jedge, guys. Thank you so much. Sabi nila, pag pumunta daw ako ng Chicago, sabihan ko sila, sure, babalik talaga ako ng Chicago. Hopefully this year, makapag-travel tayo. May inaasikaso lang talaga ako ngayon na parang syempre, pinaghahandaan ko yung malapit na kasi yung paglipat ko talaga sa Texas and as in, yung parang mag-aano ka ng mga gamit mo, tapos marami kang paghahandaan, yung license endorsement, lahat kailangan mo nang matapos yon, yung yung pag-a-apply din, interviews and everywhere, kaliwat kanan, syalak, ano ka, artista, ini-interview, kaliwat kanan. So yun, madami akong inaalala. So, medyo busy ang Locarit ngayon. Pero, ano na tayo, sure naman na tayo na aalis na tayo ng Ohio or Dayton, Ohio. Kasi, mismong mayroon na tayong flight papuntang Houston, Texas! Shalak! I'm so excited for that. Let's see. Uy, may nag-comment, kakabago-bago lang. Bago lang. Ito sabi, bro, with Houston Methodist, di na namin na-feel yung Saudi feels about seniority. Sa side lang namin, bro, floated to different units, okay naman, Ox. Di naman ganun senior here. Hope naman maayos ang ganyan. Di maayos ang ganyan na mapya-mapya. Dapat teamwork. Assalamualaikum, bro. Welcome to Houston. Suburb area lang kami. 30 minutes lang to downtown. Anong hospital ka nag-apply? Good luck. Kami nagda-drive kami from Canada going here to Texas 27 hours. 4 days kami nag-road trip with family. Memories. Sino kaya to? From Houston daw, bro. With Houston, di namin na-feel na yung sa Saudi feels about seniority. Yeah, wow, naano tuloy ako, parang, mag-apply, Houston Methodist na guys, charis. Ayan, so far, halos lahat ng mga reviews na naririnig ko about Houston Methodist, Memorial Hermann, yung mga Texas sa hospital, yung mga reviews sa mga hospitals sa Texas, especially sa mga suburbs, ay napakaganda. So, isa yan guys sa mga kinonsider ko din na na reason kung bakit gusto kong lumipat ng Houston, Texas. Ayun. Eto pa, ang dami kong sinasagot Eto pa guys, gusto ko ring sagutin yung parang, ano ba daw yung mga reason kung bakit yung mga tao dito is living paycheck to paycheck. Gusto kong sagutin itong question na to kasi nakailang question na to eh. Kasi yung parang amazed siguro yung mga ibang subscriber natin na parang napaka-okay ng buhay ko dito, nakakaipon ako, nakakapag-travel, tapos yung parang happy life. Kung minsan naman, meron namang malungkot guys, katulad ng racism na yun. Pero in terms of finances, okay ako dito. So nagtatanong sila kung bakit kaya yung mga ibang natin, yung ibang mga nurses natin is living paycheck to paycheck. Iano natin kasi umaano na yung araw sa akin eh. Ay, ganun pa rin. Alam mo ayan. Minsan kahit anong iwas mo, talagang susundan ka ng araw. Charis. Ayun. May nagtanong sa akin, bakit kaya yung mga ibang nurses natin ay living paycheck to paycheck? Siguro, nagtataka din sila if I'm hiding something, no, na hindi nila alam. Wala pa akong hina-hide dito na mga information. I'm making it clear to you kung ano yung meron dito pagdating sa retirement, pagdating sa paycheck, kung magkano yung, expected na sasahurin nyo kapag direct hire kayo o kaya staffing. Pero let's discuss, ano nga ba yung mga dahilan kung bakit living to paycheck yung iba nating mga kasama. Ano nga ba? Una sa lahat guys, yung sahod. Kasi hindi naman natin yung parang
sahod, kung magkano yung hourly rate nyo, guys. Kasi hindi nyo naman masisisi yung iba. Kung mababa talaga yung sahod nila, talagang living to paycheck sila. For example na lang, guys, kung sa staffing agency kayo, like for example, Avant, Medliant, Medfro, ano pa yung mga staffing agency ngayon? Yun lang yung alam ko, guys. Medyo ano lang, yun lang yung alam ko na tatlo. Avant, Medliant, tsaka Medfro, whatever. Yan yung mga staffing agency na yan. Ang means ng staffing agency is kukunin ninyo, i-hire kayo nila, tapos isi-set up kayo ng interview sa isang employer. But, that specific employer na pagtatrabahuhan ninyo is, ano siya, anong tawag dito? They will pay Avant, yung staffing agency ninyo. They will not pay you. And then, Avant will give your salary and benefits to you. So, kukunin mo yung mga salary and benefits mo, hindi sa ospital na pinagtatrabahuhan mo, kung hindi sa staffing agency na may hawak sa'yo. Parang ano yan, travel nurse kayo dito. Yun nga lang, mababa yung sahod kasi parang international travel nurse kayo. Kasing hawak kayo ng Avant. So, how much are they being paid? Malaki kesa sa normal na kesa sa normal na empleyado. Malaki yung bayad sa inyo. Malaki yung bayad sa Avant in short. Tapos kinakat lang nila yon in half pagdating sa inyo. So talagang mababa yung sasahurin ninyo. 'Di ba? Kaya yung mga iba nating mga staffing agency nurse dito ay sometimes living paycheck to paycheck dahil nga hindi siya mataas. Or hindi siya beyond the prevailing wage yung sahod. Kasi for me, dito sa Amerika, makakaipon ka lang if ever yung sahod mo is beyond, above the prevailing wage determination. Yun, di ba? Kaso, ang Avant siguro, nagpa-follow lang siya kung magkano yung prevailing wage sa isang area na yan. For example, if the prevailing wage sa area na yan is 25 lang talaga yung ibibigay sa inyo ng Avant or mga 26, slightly higher lang. 'Di ba? Pero ang binayad dun, wag nyong ipag-chismis sa iba ha. Sa atin-atin lang to, mga syalak. Ang binayad talaga dun, mga $50 or $60. Tapos yung yung cut ng Avant, Diyos ko Lord, mga 30, 40. Syalak. Secret lang natin yun, ha? Oh, alam nyo na. So, pero wag naman kayong parang magalit sa Avant, guys, ng sobra-sobra na parang, ang laki naman ng cut nila, dapat lang, mga 20 to 30% lang. Guys, kung wala kayong ipon for the first 2 years, tanggapin o kaya, ito na lang yung isipin niyo guys, gumastos sila ng milyon-milyon para madala kayo dito sa Amerika. Madala kayo dito sa Amerika as a nurse. Gumastos sila ng sobra-sobra. So please lang naman, maging thankful tayo. Isipin nyo na lang na yung ipon ninyo for the first 2 years ay napunta sa Avant. Yung money na yon is yun na lang yung parang, kunyari, panggastos nyo supposedly ng NCLEX, ng IELTS, ng ticket ninyo papunta dito na libre, lahat. 'Di ba? For sure, nag-Avant kayo guys or nag-staffing agency kayo solely because you don't have the financial capability to support your American dream. Aminin na natin. 'Di ba? So wala kayong financial capability to support, hindi ko naman sa nila lahat but most of the time, like 60 to 70%, you don't have the financial capability to support yourself. 'Di ba? Kasi bakit kayo mag-staffing agency if you do have the money to go for direct hire and get a higher rate? So, kung living to paycheck kayo because mababa yung sahod at nasa staffing agency kayo, be thankful na lang. Isipin nyo na lang that for the first 2 years, the reason or yung ipon ninyo for the first 2 years is napunta sa mga ginastos sa inyo ng
Avant or Medlion. Be thankful and be grateful na nandito kayo sa Amerika. After 2 years, pag natapos niyo yung contract ninyo, I am 100% sure mataas yung ano ninyo, yung magiging rate ninyo, and at the same time makakaipon na kayo. 'Di ba? Lalo pat kung limipat kayo sa ibang state, tapos maganda yung experience ninyo or clinical nursing experience niyo. Pangalawa, cost of living. Diyos ko Lord, ito yung sabi ko nga sa inyo, yung dalawang pinakamalaking bills na kumakain ng pera ninyo ay bahay at sasakyan. Ang bahay ninyo more than half ng inyong net salary. Tapos yung sasakyan ninyo, nasa 1,000 or 800 per month. Paano pa kayo makakaipon? 'Di ba? Guys, konting ano na lang dito, yung parang konting taas lang ng mga doon sa nabanggit kong bills, brand new, tsaka brand new car, tsaka magarang bahay, hindi talaga kayo na makakaipon. Itong dalawang to ang pag-focusan nyo pagdating nyo dito sa Amerika. Make sure that your house is just 25 to 30% of your net income. And at the same time, yung car ninyo, kasi yung car ninyo guys, 5 to 6 years kayong magsasuffer niyan. Okay? Hindi naman sa magsasuffer, yung parang 5 to 6 years nyo yung babayaran hanggang 7 years. So, after 7 years or 6 years, medyo makakaluwag-luwag na kayo. 'Di ba? Kasi tapos na yung car ninyo, bahay na lang or rent yung pinoproblema ninyo buwan-buwan. So, 25 to 30% guys, please, wag munang kumuha ng bonggang apartment. Pangatlo guys, lifestyle. Guys, ito pa, living to paycheck to paycheck. Buwan-buwan namimili. Buwan-buwan nagsha-shopping. Buwan-buwan Diyos ko Lord. Hindi talaga siya maganda, yung mga ganun. Yung parang buwan-buwan nagta-travel. Guys, huwag kayong tumulad sa akin. Sarap. Kaya nga, dabulok yung mga gamit ko kasi nauubos sa pag-travel. Charis. Hindi naman. Guys, ang ginagawa ko, if I need to travel or ang ginagawa ko guys, bumibili ako ng ticket ngayon pa lang. Kunyari, for example, ang cost ng ticket ko pang travel, local, kunyari, $400 or $500. Bibilhin ko na yung ticket ngayon. I-charge ko na sa credit card. Next week, mag-pick up na ako ng 2 extra ship para makapag-travel. Tapos, yung 2 extra ship na yon, more than 1,000 na yon. Yung isa, pambayad sa travel, ticket. Yung isa naman, pambayad sa hotel. O, di ba? Tapos, ang usapan. Mabilis lang naman mag-OT dito ng 2 araw guys. Magdadaglag ka lang ng another 24 hours sa duty mo. So, parang hindi rin siya masyadong mabigat. Kaya nga ako wala akong masyadong travel ngayon, kung mapapansin niyo, kasi hindi ako nag-OT. Diba? Nagta-travel lang ako kapag meron tayong overtime. So, doon na pupunta yung mga overtime ko, guys. Sometimes, 1 or 2 times, mga ganyan. So, yun. Yun lang, mga syalak. So, hopefully, guys, I wish na hindi lahat sa atin ay living paycheck to paycheck kasi, Diyos ko Lord, mahirap mag-live paycheck to paycheck dito sa Amerika. Nakakaloka. Syalak talaga to the highest level. Kasi ang layo ng ibinyahin ninyo papunta dito sa Amerika, tapos living paycheck to paycheck lang kayo. Diyos ko Lord, wag niyong hayaan na living to paycheck lang kayo. Charis! Nakakaloka. Ayan, doon sa comment ni Sir na memories with the Adus family. Oh my God, syalak. Excited tuloy ako guys na lumipat ng Houston, Texas. Ayan. Wow, parang ang cute ng anak niya. Syalak. Ayan, na-excite tuloy akong lumipat ng Texas, mga syalak. So, sige, natapusin ko lang yung pagkakape ko dito and let's go na. Maliligo pa ako Hindi pa ako nakaligo, guys.
Medyo hindi mahangin ngayon, in fairness. Gusto ko rin yung ganitong ano, hindi masyadong malakas yung hangin. Tapos maganda yung ano, maganda yung kapaligiran or yung weather. Ay, mamimiss ko tong ano, Ohio vibes and weather. Siguro, sa mga nagtatanong guys, kung babalik pa ba ako ng Ohio, siguro once in a while kasi may mga kaibigan pa naman akong maiiwan dito. So once in a while, baka dumaan tayo ng Ohio, bisita tayo ng Ohio, 'di ba? So hopefully, Shalak. Napakaganda din naman ng Ohio weather. Lalo na weather from March ba? Hindi. Mga April or May hanggang ano to, hanggang September, October na fall na siya. Napakaganda. Yan, pakita ko sa inyo. O, di ba? Very vibrant. Parang ano lang, Texas, no? Pero sabi nga ng ano ko, ng beshi ko, maganda daw talaga yung ano, yung surrounding ng apartment ko. 'Di ba? Napakaganda daw ka. Napakaganda talaga. O 'di ba? Maganda ditong tumambay. Ayan. 'Di ba? Shalak. Yan yung ano, yan yung ano, apartment namin. Sakto lang. For me, mabe-view ko siya as ano, yung apartment na yan as parang may mga family din naman na nakatira dito. Kaso ano siya, I can, ano to, para siyang ano, studio. Hindi siya studio yung akin, one bedroom. Pero pang ano to, pang mga student na apartment. Kasi nga, halos lahat ng mga apartment dito is below $1,000. Below 1K. 1K siya guys. So, nag-start nga ako dito mga ano lang 8-10 lang ata. Yan, pasok muna tayo sa loob.